bumper lock na hulikam ang salpukan ng motorsiklo at SUV sa San Jose de Buena Vista, Antique. Tumilapon ang rider. Sugatan din ang driver ng SUV. Nakatakdang mag-usap ang dalawang panig. Nagkalat naman ang sandamakmak na pakwan sa Cordon Isabela matapos mangararo ng motorsiklo, truck, poste ng kuryente at kainan ang isang truck. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang truck driver na sumabog ang isa niyang gulong. Nagpapagaling sa ospital ang driver na wala pang pahayag. Bago ngayong gabi, sa tulong ng isang diary na bunyag ang pang-aabusong ilang taong tiniis ng isang menor de edad. Naranasan niya raw ito sa kamay ng kaniyang sariling ama. May report si Darlene Tay. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki dahil sa mahigit 50 beses na pang-aabuso sa sarili niyang anak. Ayon sa pulisya, nagsimulang pagsamantalahan ng 45 taong gulang na suspect ang anak noong 6 na taong gulang pa lang ito noong 2016 sa Mindoro. Nagpatuloy daw ito hanggang nitong Enero. Nadiskubre raw ng guro ang ginagawa ng suspect nang mabasa nito ang diary ng biktima. Itong batang ito nagsulat sa kanyang diary na meron siyang itinatagong sama ng loob sa kanyang magulang, sa kanyang nanay in particular, dahil iniwanan siya doon sa kanyang tatay. Doon na raw nagsumbong ang guro sa ina ng biktima na humingi agad ng tulong sa mga pulis sa Tayabas, Quezon. Itong lalaki, nung malaman na siya ay hinahablahan na, ito po ay nagsimula ng magtago. At para matunton ang suspect, Nagpanggap po ang ating ang pulis natin na nag-aalok ng aliw kung kaya po ay nakipagtagpo po siya at ang sabi nga po niya ay siya ay nasa Fairview. timbog sa entrapment operation ng suspect na tumanggi na magbigay ng pahayag. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa paghabol sa kotseng titikitan sana niya, sumampa ang isang enforcer sa hood na sasakyan hanggang sa makarating sila sa bahay ng driver. Hinahabol siya matapos makasagi ng tricycle. Ang nahulikam na tagpo sa report ni Dano Tingkungko. Matulin ang takbo at may nakasampa pang traffic enforcer sa hood ng kotseng ito sa Kawit, Cavite. Kwento ng enforcer na si Michael Trajico, humigit kumulang 15 minuto siyang nakasabit. Itigil mo ate, itigil mo. Kesa mapailaliman ako, doon ako sa ibabaw. No choice na ako nun. Doon sa ibabaw, may ano pa ako mabuhay. Sabi ko sa nanay, nanay, patigilin niyo po, patigilin niyo. Tinatapik ng nanay niya sa loob. Ayaw pa rin pakinggan. Nag-ugat ang buwis buhay na tagpong yan ng takbuhan ng babaeng driver ang nasagi nitong tricycle. Pero naabutan siya ng grupo ng traffic enforcer na si Michael Trajico at nantitiketan na hindi huminto ang sasakyan. Doon na napasampa ang enforcer na umabot na hanggang sa bahay ng driver. Pagdating sa harapan ng bahay nila, pagbaba niya, minura niya pa ako. Magdemanda ka. Yung nanay nandoon. Wala naman nung binibigay na license. Paano natin titikitan yung tao kung walang license? Hiningi ko sa nanay niya yung license. Ang sabi ng nanay nung pumasok paglabas, ayaw ibigay. Pinuntahan namin ang bahay ng driver pero sabi ng nagpakilalang kapatid niya hindi muna sila magbibigay ng komento habang naghihintay ng legal advice. Kabilang ang direct assault sa mga reklamong posibleng isampa laban sa driver. Anong plano mong gawin ngayon? Tuluyan po. Opo. Kasi po, pag hindi natin tinuruan ang leksyon yung ganyan, hindi lang po sa amin mga enforcer, baka sa ibang enforcer gawin po. Ang akin lang po, respeto sa enforcer. Nakita na raw ni na Transportation Secretary Vince Dizon ng naturang video. Tinimok niya ang enforcer na huwag iatras ang demanda. Dano Tingkungko nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi matunton ang isang DKEP o dike project sa Nauhan na Oriental Mindoro na dineklarang tapos na at pinondohan pa man din ng mahigit 192 million pesos. Di rin makita ang 4 na iba pang proyekto. May report si Maki Pulido. Kabilang ang Oriental Mindoro sa mga flood-prone area na nabanggit ni Pangulong Marcos. Pangontra sana sa baha ang mga dike project doon tulad sa Sitio Dike, Barangay Apitong sa Nauhan. Idineklara itong tapos na pero nang puntahan daw ng team ni Senador Ping Lacson, wala silang nadat ng proyekto. Pinondohan ito ng 192.9 million pesos. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang Barangay Apitong at nakausap namin ang kanilang kapitan. Ito po ang Sitio Dike.
Yan po, kahit isa pong project na mega dike, wala po kayong makikita. Ay ako po, 50 years na dito, na nakatira. Ay wala po, ito po Sitio Dike. Wala po kayong makita for year yata po ng 2024. Na sana kung naisagawa po yan, ay hindi na po naapektuhan itong barangay namin. Sabi pa ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor, hindi rin mahanap ang 4 sa 6 na proyektong nakalista sa 2024 at 2025 General Appropriations Act na may kabuuang halaga na mahigit 1 bilyong piso. Sa 2024 budget, may 2 dike esplanade construction project para sa Sitio Dike. 300 million pesos ang halaga ng isa at 200 million pesos naman ang isa. Kung na-construct ba nito nila somewhere or hindi pa nila nagagawa, that I do not know. But definitely, wala. Sa 2025 General Appropriations Act naman, may 3 pang proyekto sa Barangay Apitong na tig 300 million pesos. 2 lang ang nahanap ng kapitan, parehong nasa Sitio San Isidro ng Barangay Apitong. Ang isa may mga nakatambak na bakal at ilang nakabaong sheet piles. Ayon sa kapitan ng barangay, SunWest Inc. ang construction company na namamahala sa proyekto. Bakit niyo po alam na SunWest? Ay yun po nakikipag-coordinate sa akin. At, Bakit po sila nag-coordinate? pinaalam po nila na may project po dito. Nakalinyang proyektong ito sa Sirang Dike sa mag-asawang Tubig River na SunWest din ang kontratista. Malaking bagay sana ang flood control project para sa mga residenteng nakararanas ng baha. Ay talagang nakakasama ng loob po yun. Oo. Ay mayroong ibinawawalang pera yun eh. Ano? Delikado pag kayo ito tumawid laang tapos gamit yung motor. Dahil po malakas ang agos. Sinusubukan pang kunan ng panig ang SunWest Inc. Sabi ng Media Office ng Department of Budget and Management, aalamin pa nila kung nailabas na ang pondo para sa 4 na proyektong hindi mahanap sa Barangay Apitong. Bukod sa mga nawawalang proyekto, pinuna rin ni Lacson ang iba pang sirang flood control project sa mga bayan ng Bako at Nauhan na bahagi ng District 1 ng probinsya na posible raw na congressional insertions. Pero sabi ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan, nakalista na ang mga proyekto sa National Expenditure Program na hinahanda ng Department of Budget and Management bago ihain sa Kongreso. Gusto ko lang linawin na ang proponent yan ay walang iba kundi ang DPWH. At yan ay kasama na sa National Expenditure Program or NEP na dumadating sa Kongreso. Sabi ng Media Office ng DBM, ang implementing agency tulad ng DPWH ang magsusumite sa kanila ng listahan ng mga proyekto para masama ito sa National Expenditure Program. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DPWH. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa kote na ang 2 jumper boys na nahulikam na pinagnakawan ng isang truck sa Maynila. Iniharap kay Manila Mayor Isko Moreno ang mga suspect ng isa, dayo pala. Taga-Caloocan ka pa. Dumayo ka pa rito, walang yaka. Onyatang kita eh. Nakuhanan ng 2 noong Martes sa Mel Lopez Boulevard na sumasabit sa isang truck para nakaway ng karga nitong rolyo ng alambre. Depensa ng isa sa mga suspect, nagawa niya ito para may maipambili ng pagkain. Ayon sa mga pulis, nakuhanan din ang 2 ng mga improvised na armas. Na-enquest na sila para sa mga reklamong illegal possession of firearms at illegal gambling, matapos ding matukoy na nagsusugal. May tsansa pa rin maging bagyo ang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. As of 8 p.m., huling namataan ng pag-asa ang LPA 265 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Maging bagyo man o hindi, nasa magpapaulan ang LPA sa mga lugar na mahagip sa pagtawid nito sa lupa. Magpapaulan din ang habagat. Lalaki arestado dahil sa pambablackmail sa kanyang ex-girlfriend. Pinagbantaan umano ng suspect ang kanyang ex na ipakakalat ang pribadong video kung hindi ito makikipagkita sa kanya. Sasampahan ng reklamo ang suspect na sinusubukan pa namin kunan ng pahayag. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng umano double dead ng karning baboy na nasabat sa Marilao, Bulacan. 7 ang naaresto na nagsabi sa pulisya na ipapakain sa mga isda ang karne at hindi ibibenta sa palengke.
Ano na Pinoy domestic helper sa Hong Kong arestado nang magpanggap umanong dentista at nag-operate pa ng illegal dental clinic. Nakadetain sila sa Hong Kong Immigration Department ayon sa ating konsulado roon. Ayon sa DMW, bibigyan sila ng abogado at inaayos na rin ng Philippine Consulate's General Office at ng DMW, OWA, MWO ang kanilang visitation rights. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa pang bago ngayong gabi, 2 rubber boat ng Pilipinas ang humarang sa isang bangka ng China Coast Guard na sinubukan lumapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kahapon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mas dumami ang mga bangka ng China sa Ayungin Shoal, kabilang ang ilang maritime vessels at fast boats na may kargang mga armas. Namataan din ang ilang Chino na nag-deploy ng fishing nets sa dagat. May mga nag-ikot ding Chinese rotary aircraft at isang unmanned aerial vehicle. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na tinangka ni Pangulong Marcos na kumbinsihin siyang manatili sa gabinete noong siya'y nagbitiw. Sagot yan ni Duterte sa sinabi ng Malacanang na anilay naging complete failure siya bilang DepEd Secretary. Sabi ng bise, tinanong siya ng Pangulo kung may gusto ba siyang ibang posisyon. Hiningi pa nga raw ang kanyang tulong para sa eleksyon 2025. Sabi ni Duterte, di raw ito gawain ng taong tumitingin sa kanya bilang failure. Buwelta pa ng bise, hindi siya ang failure kundi ang Pangulo na umaga pa lang daw ay amoy alak na noong isumite niya ang kanyang resignation noong June 19, 2024. So hindi ako ang failure. Siguro ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. Kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. Sagot dyan ni Palace Press Officer Claire Castro, mahirap paniwalaan ang mga kwento ng anyay madalas na pinagmumulan ng disinformation. Lahat daw ng kwento ng bise ay layong siraan ang Pangulo dahil nais niyang pababain ito sa pwesto para ang siya ang maging Pangulo. Maaga rin daw gumigising ang Pangulo para sa mga events at meetings di tulad ng iba na tanghali nang gumising. Pulikam ang pagsalpok ng isang SUV sa isang restaurant sa Houston, Texas. Saktong nagve-video ang food vloggers na yan na mabangga ng SUV ang kanila mismong pwesto. Mabuti na lang at hindi nagdire-diretso sa loob ang sasakyan. Parehong nadaplisan ang mukha, leeg at kamay ng dalawa na agad dinala sa ospital. Magsasama sa big screen ng ex-PBB housemates na sina Dustin Yu, Bianca De Vera at Will Ashley para yan sa pelikulang Love You So Bad na collaboration ng GMA Pictures, Regal Entertainment at Star Cinema. Yun yung dream namin paglabas, makapag-work kami together. I've dreamed of this since I was a little girl. Sobrang na-excite ako kasi sobrang love ko talaga mag-shoot ng mga film and sobrang na-enjoy ko. And knowing na makasama ko sila Dustin, sila Bianca. 3 days in the making ang mini dress na ito, inspired by Heart Evangelista's Schiaparelli dress sa GMA Gala 2025. Trending yan sa TikTok with more than 1 million views at nakarating na rin kay Heart. Ang dress para sa batang umiidolo kay Heart na si Inday, ineforta ng kanyang Mami Rochelle. Nakakatuwa that they put so much heart and hard work into it. GMA Integrated News made it possible na magkita sina Heart at Inday. This is for you! I love your dress! It's so... Mami, grabe ka! Natupad yung pangarap ko na nakilala. Ay, thank you so much! Ang galing-galing nyo! Si Heart pa mismo ang nag-interview kay Inday. So how do you feel at this very moment? I miss you. I miss you and I love you. I love you. Do you like your outfit? Yeah.
Nakakataba raw ng puso na nakakapagbigay siya ng inspirasyon, lalo na sa mga bata. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.